legal counsel and the spokesperson of the team, Attorney Lord Maratao IV, Popo, for his opening statement. Thank you, good morning. Morning. Yes, finally, after 15 long years, no, the Sandigan Bayan has finally resolved the case which was filed against our public officials, nila Governor Edgar Chato, Congressman Rene Lopez Relampagos, Vice Governor Conching Lim, and board members concerned. And this is contained in a resolution promulgated last January 21, 2016, rendered by the First Division of the Honorable Sandigan Bayan. And in effect, no, the case was dismissed as stated in this resolution on the ground of violation of the constitutional right of the accused to speedy disposition of their case. So we are just thankful that the Sandigan Bayan agreed with our arguments which we have raised early on. So sa pagkakaroon na, ang epekto wala na kaso against sa atong mga public officials. Now, kung mangutana po mo, dismissal naman ni attorney, pwede ba ni tantamount ba nito ang nakwital? Yes. This is tantamount to an acquittal. Okay? So, ang issue sa una, na hold departure orders, ang warrant of arrest, wala na nakaroon, no? As a matter of fact, included in the order, ang pag-lift sa hold departure order and the release of the bail bonds, cash bail bonds posted sa mga akusado. Now, as we all know na may mga akusado kita na wa pa ma-appeal or wa dire. So, they will also benefit because of this ruling tungod kay na may allegation of conspiracy sa sumbong batok ni kanila. So, they are in equal footing with those who benefited also with the dismissal of this case. So, if you have other questions, you can just ask any of us here. Okay, thank you, Attorney Popo. We would like to call first by station and of course the different outlets, no? And we'll call first from DYTR and then DYRT, then DYTR, and then Bohol Chronicles, and then Bohol Tribune, Bantay Balita, Bohol Times. So, okay sa natin no? Ito ang by outlet. So, Chito would like to first have his question, then be followed by Dito Responde. Good morning. Kagabi sa interview ni Attorney Victor de la Serna sa Tulumanon na Tagbilaran by Night with Tonton Aniscal, matod pa niya, this is not the end because ang hukman sa Sandigang Bayan is technical o niya apan ang demerits o grossly disadvantageous ba ni sa gobyerno o wapag yun na kuno na ma-resolve. So, sa ikasultin ninyo, Attorney, Governor, Congressman? Well, I beg to disagree, no? The dismissal of this case was not grounded on technical matters. What has been violated is the constitutional right, no, sa mga akusado to speedy disposition of their case, which is a substantive right of an accused. So, I don't think Attorney De La Serna is correct in that manner. Now, I would easily say that all issues pertaining to the Salcon project or contract has been laid to rest. Kaya kahibaw man ta, kaniay pa, i-dismiss tong civil action na iyang ipasaka. Now, insofar as this case is concerned, klaro magyukayo na i-dismiss na po ng criminal aspect. So there's nothing left to resolve insofar as that Salcon project is concerned. So I don't think that this dismissal is on mere technical grounds. And as a matter of fact, if I may add, no, in the case of People versus Hernandez, 499-688, it is very clear that this would even
further bar the prosecution of the same offense concerning the accused. So meaning to say, dili na sila pwede ikiha kabahin aning maong kaso niya. Tungod kay ang epektuan is acquittal, this is immediately executory. So atong makita sa order, gawa sa pag-lift ning order na pud ang Sandigan Bayan sa pag-release sa cash bail bonds na gipost sa mga akusado. Thank you. The next question will be from Lito Responde. Thank you very much. Good morning. Attorney Maratao, as I try to read the disposition part of this decision, mura madunay mga board members sa unawa pa maapil, nagpasabot ba ni na sila si Gob, si Congressman Rene, Vice Governor, o si board member, former board member Tongko, o si board member Abaco Lai, na exonerated din What o si Felix Oy, what about katong mga Mascarinias, Madrinian, katong ubang nga buhi, pero wak man malista ini? Well, ilang ngaan, wa maapil kay gi-enumerate naman sa Sandigan Bayan katong mga may file sa motion. But certainly, they will also benefit from this dismissal. Kaya di man mahimo nga gidungan man po silang pailan na 2,000, so dili mahimo nga ang mga nang-file sa motion will benefit. The court will take cognizance of the fact that there is an allegation of conspiracy in the information against the accused. So ang pasabot nga na, equal footing sila tanan. Kaya ang allegation nila, the crime of one is the crime of all. So ang meaning nga na, kung mo-benefit ang usa, mo-benefit ang tanan, dismiss ang tanan. So certainly, insofar as those accused na wa makafile sa motion, they will also benefit from this ruling. Thank you. The next will be from Mr. Wing Baliser of Station DYOTR. Then Silvio Gindi. Okay, may buntag na ito tanan. Attorney Pupot Maratao, you said that the dismissal of the case is tantamount to acquittal of the respondents. So, magpasabot ba ni nga dili na mahitabo nga mapanhaw paning kaso human mo ba yung pinakatuig sa masa nahitabo nga aking maong kaso napanhaw human milapay sa aking pinakatuig? Well, wala na posibilidad legally, no? Nga mapanhaw ni maong kaso. That's why bitaw atong mga kaniay na kong interview, daghang mga musulti na gipanggabaan kuno niya itong mga opisyales. But my reply to that was that this could be a blessing in disguise. You know, kay para nako, this will put an end aning maong issue kay ug ato ning bantayan babalik-balik lang ni pinanakapiliay, no? So with this ruling, gituldukan na gyud finally ning maong issue. So we are elated with this development, and we are grateful also to the Sandigan Bayan for agreeing with our position. Thank you. Silvio Gindi. Thank you, Pei. Good morning. Klaro naman yun sa desisyon sa Sandigan Bayan nga gibasura ang kaso. Ang ako lang pangutana kung makahimo ba nga ang akusado makapile o damages against sa mga kehante. Thank you. Well, una sa tanan, we have not discussed that yet, no, sa pagkakaroon. We are still savoring this victory that we have just attained, no? Just imagine the resolution was promulgated 2 days ago. So we have not discussed that yet, but siguro later on. But I believe Governor Chato can also expound on that one. Okay. Andy Nalsaro. Then Felix Jacinto. May butag tungkol sa pag-dismiss ani nga kaso meaning wala na kaso na ibrin sa ombudsman ba sa Sandigan Bayan wala ba ibrin kaso so wala na laing kaso nga na wala na kato na lang ang attorney congressman na Pamisa, bumakaso ni Sandy.
Kato na pong libel nga kaso nga ang kaso na nabilin karon no is ang kaso na libel against si Victor de la Serna. So this is a classic tale of an accuser now becoming the accused. So para na nabilin katong iyang panulti bitaw balik-balik na nahi arraignment. Most ito yung pasabot ang iyang arraignment siguro. Okay, Felix, Zimbron. Okay, salamat Administrator. O gumayong buntag na tuntanan. So doon na may theory ni Karl Marx nga attack, retreat when the enemy is strong and attack when the enemy is weak. So kamo katagsan ninyo na awawan man mo. So pwede mo file, di ba mo file o kaso libel kada usa ninyo nga to ni Victor para puno-puno aning usa na kaso. Okay, so asa mo tamang sugod ni? Ari pa ni Atty. Babo masugod dali na kay. Asa mo kami niyo? Daon pa sa Atty. Babo. Okay, Governor Gonogob, do you want you to have the first point? Mura man o kara kita o ang gobernador mo na ipangutanan ni Felix. Mura gusto dun si Felix na pailan yun. Bitaw, ang atong legal privilege ako nang gitubag gatuon anak. No? So, ako na nang pabuton kay sa ako nang gisulti sa mga labaak na istorya o mga panghilabot. Dili ba sa ibang chato ka, apil ang among pamilya, apil ang atong mga igsuon nga natandog anak. So, natay collective decision po na ng bahina. So, legal teams are studying on that. Okay. Vice Gov, any comment, Vice? Magsubutag. Parte na imong pangutana, ang akong tubag anak, mag-agad lamang ko sa mga kauban. Okay, thank you. Tatay Billy, ang sabi mong plano, Day? Buntag. Namong tanan ini nga gikiha, ako ra ini usa ang nasakop ni Governor de la Serna sa iyang panahon nga siya acting governor. So ito ko pag-ayo nining iyang kahintang, ning iyang kinaiya sa tanan niya nga mga actuations when he was the acting governor. Og nining mahitungod ining karong kasuhan, diya may gisulti nga the accused of one is the accused of all. Dismissal of one is dismissal of all. So ato pa, nailain pang higayon suma sa inyong ipangutana kung sa amo nga parte doon na ba may huna-una nga mubahos may ugkiha. Depende sa grupo. Magsapot pa may ining kahintanga. Luoy man pag among ipapriso na, gamon na mo hilabot na to. Diba? Di mabibo. Okay, Atty. Tommy. Medyo buntag yung tanan mo ramat interesado di ba magutanan ako. Pero kana ako kiha legal mo na. Yan namay atong legal team na atong spokesman. Di ko gusto nga mo preempt nila kung sa ilang mga findings o paguna-huna. So ato lang ning isalig nila kay kasaligan man ning atong legal team. Daghang salamat. Okay. We would like to hear from Congressman Rene Relantos. Boss? Daghang kayong salamat, Administrator Damalerio. Siguro, di naman ko ang siguro paminawon ninyo o pangutanon, pangutana kay ang ahong mga gihimo sa nangaging mga adlaw, tubag na sa mga pangutana, no? Right now, there is a pending legal libel case that I filed dito sa Quezon City against Victor de la Serna and the publisher of a local paper na diin mo ni topic sa usa ka libelous article atong November, sometime in November last year, no? And ang ato, wato na lang nato og unsay mga kalabuan mahitabo. From what I know of, ang first preliminary investigation na himuon sa maong kaso himuon sa semana January 28.
Thank you, Congressman. Ben Arrigo, I would like to throw his question. Then Dudong Libatona and Tonton Aniscan. Ton, mabudag. Nalang ko'y klarohon. Kaya ingon mga nga, tantamahon to acquittal o immediately executed. Pero, pwede pa ni siya ma-appeal na to sa Supreme Court? Well, lami good unta itubag ana no, pero that I do not want to telegraph our punches to the enemy. Okay, one thing is certain, whatever pleadings that they will file, we will file an opposition to that. So if I will tell you as to the proper mode of appeal or unsay buhaton sa pikas, then sila na po'y mubnipisyo. So ang anay ana, sila mo'y pangutano ng prosecution kay ug unsay ilang iduso no ng mga pleadings. Insofar as this resolution is concerned, we will definitely oppose it. Okay? Kaya there are pleadings which are not allowed, no, in this case. Now, if I tell you, unsay allowed na pleadings, unsay dili, makadungog pa tong pikas na to niini, di ba? So, siguro sila pangutan-on na to, ana. Then, later on, may bawra mo og sakto ba ang ilang gibuhat o dili. No? So, I guess sa pagkakaroon, kana lang, bahala na ang pikas. Ton, pwede unya mga tagngan o kinsa ning special prosecutor sa ombudsman? Kung naadani. Kaya ato po nang sindan ba og mga news na to or may bawog kinsa ginis Victor? Yeah, I'll just check it kay I'm not really sure about the name. O niya, Congressman, may buntag. I-file ka naman og libel against Victor. Ini gawas ani iya mugshots imo pong ipapublish nga at large. Depende na sa akong abogado. Thank you, Doc. Okay, Dudong Libatona, then Tonton Aniscan, then Nestor Daro. Good morning, Attorney Lord Marapaw. Good morning. Dagan mo ka nangutan na, Attorney, regarding sa libel case na gipasaka ni Attorney Victor Lasar na nanong tuwa ko na-defile ito sa Quezon City. Gusto na ito ma-sabtan na ito sa tumangan. Well, dito sa Quezon City ni Gifile, consistent sa ruling in Foss Jr., no? You can jot it down, no? Kaya basig mo ingon si Attorney De La Serna, nagagama-gama ta. Foss Jr. versus People, 603 SCRA 124. Wherein it was clearly enumerated there ang options sa usa ka private complainant in a libel case ug asa siya mo file, okay? And you can quote this, no? It was pointed out in the decision, okay? And I quote, if the offended party is a public officer whose office is in Manila at the time of the commission of the offense, the action may be filed in the Court of First Instance of Manila, okay? Unya, ang usa pa gyud ka option nani, if the offended party is a public officer holding office outside of Manila, the action may be filed in the Court of First Instance of the province or city where he held office at the time of the commission of the offense. Now, as we all know, the office of Congressman Relampagos is at the Batasang Pambansa, which belongs to the Quezon City. So, jurisdiction can be conferred in the office of the city prosecutor in Quezon City, and after the finding of probable cause, diapod sa RTC Quezon City i-file. Now, napag-yumilaing ground ni Ana. For the reason that Congressman Relampagos temporarily resides in Quezon City, jurisdiction is also conferred in that city. Kaya ba mo mano? That is also the ruling in another case. Okay. In the case of Chavez versus Court of Appeals, 514 SCRA 279, and I quote that particular provision, no? The criminal and civil action for damages in cases of written defamations, as provided for in this chapter, shall be filed simultaneously or separately with the Court of First Instance of the city where any of the offended parties actually resides at the time of the commission of the offense. Now, unsa may definition ng actually resides? This should not be taken pareha sa domicile in election purposes. It is different in libel.
unsa may support is adapted. The personal, actual, or physical habitation of a person, actual residence or place of abode. So meaning to say, even if the residence of Congressman Relampagos, kaya ang iyang domicile is in the city of Tagbilaran man, but he temporarily resides by reason of his office in Quezon City, so we have the option also of filing that case in Quezon City. So those matters are supported by jurisprudence. Dili ni among tumutumo. This is within the rights of Congressman Relampagos. Okay, thank you very much for the clear appreciation and for the kaning pagkasabot dugang na Attorney Langapo. Next, we would like to call Tonton Aniscal. Thank you, PA. Good morning na tanan. Dali pa po mangutana, dunay pangutana o tubag may circulate ganina. Matod pa ko no, naghisgot mas sa dili og priso. Ug mapriso na kuno Attorney Victor bahit aning kasuha, unsaong kuno pagbalita. Ingon po itong isa dito, former bar top notcher, now behind bar. Wala na. Okay. Akong pangutana para kang Congressman Rene o kang Governor Edgar Sato. Kung kagabi sa akong pag-interview ni Attorney Victor de la Serna sa Tagbilaran by Night, interview po na Attorney Popot Marapaw, ingon siya, kagamay kuno anang 5 million. Nga supposed to be ko no, og siya pabuton at kuno 50 million at 500 million kay mao po ni palor sa imong dungog. Wa ba kay plano ko nga imo ning i-atras ang kasuha o truhan nimong file 50 pataas. O niya kang Governor Edgar Sato po na-dismiss na magyud ni. So pwede bag atong masulti sa atong mga katawhan karon, labi na mga Tagbilaranon o Bulanon kung unsa ang mga kaayuhan nga nadawat nila tungod anang inyong desisyon nga pag sa salkon kay luyo sa tanang mga kasikas murag di pa siguro po aware ang kadaghanan nga doon na po daghang mga kaayuhan nga nadawat ni bisag top 5 lang go. Salamat. Okay, we request Congressman Rene to comment first or Governor. Okay. Ako kung may paunhon ingon si Governor, kaya ako sumusunod man lang ko sa atong Gobernador. May tungod sa unang pangutana no about sa 5 million nga maoy kuan damyos. Una sa tanan para kanako no ang kaduganan sa usa ka tawo dili pwede presyuhan no, di pwede presyuhan no, gani waya mo'y presyo ang kaduganan sa usa ka tawo. So if ever we come up with a figure 1 million, 2 million, 5 million, 10 million, 50 million, dili na mao importante no. Ang importante nga ming file ta sa maong kaso agi o pagdepensa sa atong kadungganan no. Kanang mahitungod sa mga figure para lang na mga usikwata mga attachment na lang na nga necessary to it no. Pero it not really matter how much no. Sa pangutana may tungod sa unsay kaayuhan nga nahimo sa proyekto. Mao ni ang kinauyukan gud nga pangutana sa Provincial Board of the Province of Bohol adtong among term na si Rene mao pa ang Governor o nakita mao Vice Governor, presiding officer of the Sangguniang Panlalawigan. Ako i-emphasize, ang Sangguniang Panlalawigan is a collegial body. Nagpasabot nga ang desisyon sa Sangguniang Panlalawigan giagi gyud og tuon. Usa ray objective nga masulbad ang problema sa tubig ug suga. Ma-improve ang serbisyo sa tubig ug suga. Mao gyud toy ultimate objective. Unya ang tumoy sa PISA ini unsa ang pamaagi nga mas makuha nato ang serbisyo sa maayo sa suga ug tubig to the best advantage of the province of Bohol and the provincial government and the people. Ang akong tubag karon sa taas nga kutay sa mga tuig 15 ka tuig nga gadipati legal hindawas gyud ni tumoy sa PISA nga pangutana unsa may tan-aw sa mga tawo sa Tagbilaran na improve ba ang suga ug tubig compared sa panahon sa una. I-appeal na to compared sa panahon nga si Victor de la Serna ang nagdala pa sa atong Kapitolyo. Was there any finger lifted to improve the power and water supply sa atong dakbayan?
So sa dakong pangutana, tubago na to sa dakong tubag, I think our people would agree nga ang service nato sa suga og tubig compared to the previous years is far better. So mo din ay kinaunhan nga tubag o benepisyo ba ang katawhan sa Bohol, ang katawhan sa Tagbilaran mahitungod sa proyekto. Nahibaw naming daan adtong panahon pa nga pangayuan ang SP og approval, endorsement sa proposal nga gikan sa buhatan ni Governor Rene. Kaya diha may daghang mga tao nga moingon, ayaw mo pirma anak, kay ipangkiha mo. Diha naman tong daan. Pero the brave souls of the Sangguniang Panlalawigan really came up with a collective decision pagkahuman sa mga public hearings nga gipanghimo tungod kay nagatuomi nga makaayo gyud sa atong katilingban sa Tagbilaran. Nya mo na gitawag og that is, I think, political will in its highest form. Kay bisan tuod na ay mga hagit o mga threat, gipadayon yun. Kaya makaayo man. Unya, nakita man sa nato nga maayo. In spite of aside from maayo ang serbisyo na karon sa tubig o sa suga, dili na ito mayon nga kompleto na nga maayo, but far better than before. Ato sang tubagon pag-ingon nga ang atong board sa public sa utilities, both power and water, nagalingkod gihapon sa iyahang kontrata, naglingkod gihapon ang mga representante sa probinsya sa Bohol. In fact, Victor de la Serna was given a chance for about 9 years to sit in the board of both power and water. Og naapay mga butang nga angay i-improve niadto, nindot unta og sa panahon nga naglingkod, gigamit na. But that authority to be a representative of the province dito sa maong board, mao kana usab ang hinungdan nga ano nga ang probinsya nagpadayon og dawat anang gitawag og dividends nato. Sa kada release of dividend, magpatong na siya sa mga pondo nga nakuha sa probinsya nga bahin sa atong pagpadagan sa suga o sa tubig. Unya, gawas niya na, inyong tanawon, comparatively speaking, ang rates of the power sa Bohol nga gi-operate nato sa atong joint venture company, ikumpara sa rates kana sa atong uban nga utilities, dili lang dinhi sa Bohol, kundi gawas sa atong lalawigan. You will notice that comparatively speaking, the rates of both water and power in Tagbilaran are lower, relatively lower than the other areas. Nga naman, tungod kay appeal sa mga kasabutan during among mahinumduman, during the time of the deliberations in the Sangguniang Panlalawigan, ang assurance sa mga companies involved, because these were bidded, no? These were bidded out. Appeal sa ilang competitive ratings in the bidding process, kadtong rate structures nga i-offer sa mga kumpanya nga hing-appeal sa bidding process. So, maunay ang mga punto nga maingunta nakahatag yun og advantage. Mao bitaw na nga ang atong gibarugan, matingat-ngalin mo nga no, mas gobernador nga dili man kaayo init nga mo istorya mahitungod aning maong topic. Tungod kay nahibaw ko from where we stand. Nahibalo ta where we are standing. Nahibalo ta unsay tumong og tuyo, unya sincero, honest ang tumong og tuyo, unya nakabuot pod ang tumong og tuyo sa maong kalihukan ug maong proyekto. At that time, public-private partnership was very new as a concept. In fact, sa nasod nga Pilipino, hangtod karon nagsige pa og padayon og perfect sa mga rules and regulations and guidelines on how to proceed with PPP projects nationally and locally. At the local level, because of the assistance of USAID o ang ubang mga ahensya nga ningtabang sa probinsya sa Bohol, kita maoy usa sa gi-acknowledge nga the first PPP nga proyekto nga hing-succeed sa tibuok nasod nga Pilipinhon nga gi-initiate by a local government unit. If you do not call that political will, I do not know how you will define it. Sa ato pa, ang kaayuhan sa katawhan, bisan kun musagubang ka og daghang mga hagit, apil na ang long stretched legal battle is all worth it. As long as in the end of the rope, the people benefited from it. And the victory today marks a very, very important highlight. Tungod kay ang atong pangagahanan sa lalawigan sa Bohol has proven once again that if you do what is right, then justice will be at your side. The truth has set us free,
and it is always best to respect the rule of law. Mao na hinungdan nga no nga si Governor Chato wala gyud moagi og kainit aning isyuha. Kuyog sa atong makaubang mga bukal, we have been patiently discussing the legal side, and we have always been guided also by our former governor, now congressman. Kay siya magyud maoy pangulo atong panahon nga gihipno kini maong proyekto. Now, the many discussions nga mo tumaw na ni panahon sa eleksyon nga issue, I think this is proven now. Nga naman, panahon sa una nga si Rene mo ay governor, si Rene naman yung sige atake kutob sa mahimo tanan, igo gyud si Rene hangtod nga naigo in town gyud si Rene, and it caused his political career downfall at that point in time. But of course, just like the Salcon case, Rene was revived. Unya karon ning balik sa isip congressman sa atong lalawigan sa Bohol. Now, in the case of Governor Edgar Chato, sa una itong 2000, murag dili ko kayo maigo kay gobernador na may sigahan nila igo. Karon nga ako may nag-gobernador, murag na usog ang hangin, ako na po sige igo. Na-sideline na po doon akong congressman. So ano mo makita nga, weather lang di ay, no? Kung kinsay na imutan sa ibabaw, mao may punuan sa grupo, pikhan mo na nato kay aron ang tibuok grupo matumba. Unya, karon kay di na mas rin mo i-head. Sa una, nahinumdum ako atong inig-atake ni nung Victor ni Rene, mura man og iyang excuse si Edgar kay dapat side raman na sa sangguniang pangaluwigan, di maganin ang bumbuto kay igo na ng collegial body. Oh, mao man toy role ni Edgar tinuod. Collegial body gani, di ka mabuto og appeal. Igo ra kang makuha sa collective view sa tanan. So unsa ang gud taon nimo pag ingon nga ikaw mo nag-design anang proyektuha? It's with the executive department. And the executive department must be given credit to that. Although collectively, kaming tanan may hatag sa endorsement and support because we saw the real purpose and the real objective sa maong proyekto. Pero karon nga nag-gobernador na ta, kita na po bida. Kita na po nakasa sa tanan. Sideline na po nako rin congressman. So mo na gingon og maklaro gyud nimo nga ang tungod sa politika yun. Yawa mo tingali po may magunahon na mudaog ang kasuha basta kay inigabot sa eleksyon murag naa king tamitaso. So salamat sa las Ginoo nga wa matuman ang iyang tuyo nga ipukanon tingali po niya ang sunod ikaduha nga iyang pukanon naluoy ang kahitasan nga gihatagan gyud og husto nga agianan para pag-abot sa Sandigan Bayan dunay period. Ug mao koy akong gitubag atong first time nga gi-filean ta og kaso na gyud. Ang akong tubag, if all those attending sa atong kita og ang gobernador can recall, ang sulti ni Governor Edgar Chato, this is a welcome development. Because we know that karon nga naa sa korte, then it can find its finality. So, mamay akong itubag, akong gitaas-taas lang kaya ron makuhaan og pangutana ang uban. Daghang salamat may buntag. Mr. Daron din ba, pili ko lang yun. Arit ko sa kong idol sa Sangguniang Panalawigan, Board Member Tomas Abapo Jr. Gusto kong makadungog yun, kung sa po iyang ikasulti aning pag-acquit no, sa inyong grupo. Ikaduha, ari ni Atty. Puput Marapaw, Atty. Naghisgot pa kaniya, ug doon na pa himuon silang aksyon, kalabot kinsa may mo himo sa pleading, ang ombudsman o si Atty. Victor de la Serna, pwede pa ba ni siya nga mo himo gihapon mo himo pleading aron i-submit dito? Atty. Tani. Daghang salamat kay gi-appeal gihapon ko. Kini ang ako ug ang akong mga kauban sa Sangguniang Panglalawigan atong tungura, including sa presiding officer nga si then Vice Governor Edgar Chato, nalambigit ining kasuha kay mihatag mi og otoridad sa gobernador o sa executive branch of government atong tungura sa pag-intra og joint venture between the province and Salcon. Sa wa pa mi mohatag sa otoridad, kung nahinumdo mo naghimo ta og kining hearing sa kada barangay
sa Tagbilaran. Inumdum ko nga usapos mga speakers nga nga nisulti aron pagkuha sa pulso sa mga lumulupyo sa dakbayan sa Tagbilaran, ug moangay ba sila ining joint venture? Usugot ba sila ining joint venture? O tungod kay usama ko sa mga speakers, usapos nagsulisuroy sa Tagbilaran o sa mga silingan ng lungsod sa Tagbilaran sama sa Dawes, kami konbinsido nga ang mga tao gusto sa joint venture kay gusto sila nga mamaayo ang pagpadagan sa atong suga o tubig sa dakbayan sa Tagbilaran o sa mga silingan ng lungsod. Ako din magdako sa dakbayan sa Tagbilaran. Nahibaw ko personal knowledge kung sa kalisod ang bahin sa panuga o panubig dinis dakbayan sa Tagbilaran sawa pa ang joint venture. Kadlawon mamata ka, maghuwat ka o kanus ang agas kay rasyon man unya agas magaling hinay kaayo kaduka ka nga gakaos og tubig. Suga sige lang brown out ug naa man galing nga musiga. Unya sa joint venture atong nakita ang resulta. 24 hours ang tubig, 24 hours ang suga o dili na nato i-explicar ni kay makita naman yun ug unsa ang diferensya. Mao na nga itong tumura ni Dasunme pinagi sa usa ka balaod nun nga tagaan o otoridad ang gobernador o ang executive branch of government nga itong tumura sa pag-intra nining joint venture. Tungod kay kami kumbinsido nga kini makaayo sa katawhan sa dakbayan sa Tagbilaran ug sa lalawigan sa Bohol. Ang among gibuhat alang sa kaayuhan sa tanan, busa ang among gibuhat ang mandato sa mga tao diha kanamo nga motabang sa mga tao. Ang resulta niini nga naapil mi sa kaso tungod kay mi pirma mi sa maong otoridad. Ayon ba hypocrite ug mayon ko nga gibaliwaan ako. Pagka tinuod, gibalik gibati nagkahingawa kay naagoy kaso nimo. Abogado ko pero bisan pag abogado ko anang kaso kad adlaw na atong pamahaw panyudto panyapon pero kung ikaw no maygo ubati gihapon ka og kahingawa labi na kay ang kaso tuwa sa ombudsman sa Manila unya ang mga tao nga makadungog mura og labi na di kasabot mura og unsa dai pud ni si Atty. Abapo pero kini risgo sa imong panerbisyo. Ang ako lang nga bisan og nagkabati tag kahingawa wa gyud ko mobati og kining ni ang guilt kay ang atong gibuhat para sa katawhan. Nagtuota nga para sa katawhan o kung o galing nay uban nga nagtuo otherwise wa tay mahimo niya. So ang akong gibuhat, ang gibuhat sa sangguniang panglalawigan apil na si Governor Chato kay siya man ang presiding officer alang sa katawhan. Kung o galing may kasakitan nga gibati nato tungod nini mo na giingon sa kining ni ang in English nga the saving balm of a guilty conscience maunay makahupay sa atong debate. Maunay ang atong ikasulti bahin ini. I hope there will be a closure to this sad incident. And after this closure, let's go ahead and continue to serve the people. Kaya salamat, may muntag ninyo tanan. Thank you. Thank you very much, Atty. Tami. Pili po lang yun. Then ato'y Kosa. Okay, Atty. Pupot. Okay. It is only the Office of the Special Prosecutor, no, who can sign pleadings relative to this case. Kaniay pa sige na tagsulti nga si Atty. De la Serna cannot appear as private prosecutor. Pero gawas pa niya na, di man siya mutuo kita, insistence and file sa iyong consolidated opposition
which prompted us, the legal team of Congressman Relampagos, to file that motion to expand na gigrant ni maong motion. Unya, klaro kayo sa maong motion na nagsulti na why private interest involved ang maong kaso. No? So, ang gipanulti ni Attorney Victor de la Serna, why kamatuuran tong niyang gisulti nga na kung sa special arrangement with the Office of the Special Prosecutor. Aside from the fact that we have checked the record sa kaso, wag ginaya mo na mao'y special arrangement. And secondly, it is also very clear under Section 31 of Republic Act 6770 or the Ombudsman Act of 1989 na only lawyers in the government service can be deputized by the Ombudsman in the prosecution or investigation of offenses. So, even a law student na hibawa ng mga balaod, so I do not know why Attorney De La Serna insisted in filing that pleading. Pero sa pagkakaroon, wala naman ang issue why legal personality sa Attorney De La Serna dili siya makafile ng pleading, dili na siya maka-argue kay gi-expunge from the records naman ang iyang consolidated opposition. Thank you, Attorney Pupot. Sa dugang pagpasabot, pwede, Bulani. May muntag na itong tanan, especially kini nga itong mga higala din sa presidential table nga medyo may samot ang pingat sa ilang mga pahiyom karong panahon na. Well, after everything has been said and done, I rest my case. Nothing further, Your Honor, except this one. Governor Chato and Congressman Relampagos, ato bang masiguro nga ang mga tao may trabaho ining implementar ni ining bottom-up budgeting projects? Ato bang masiguro nga ang mga tao, barangay, may matrabaho sa project. Okay. May tungod sa bottoms up, himbalhin naman taglain, no? Okay. Okay. Gusto po, kayo naman si Kidiboy o kayo is my case, so abihara sa kuto ba ito? Kanang may tungod sa bottoms up budgeting, ang prinsipyo ana, tuagod sa local level, ang iyang planning, identification of project, and implementation of project. So necessarily, ang mag-implement sa project ang local pod. Karon, ang atong level of BUB naapa sa municipal level. Dili pareho sa kalahi nga tuan na siya sa barangay. Ang mahitabo sa BUB pag na-expand ni siya to the barangay level, sigun sa consultation sa 5 ka mga cabinet members na dinhi, ang iyang proyekto o ang pundo adto na sa barangay paingon. So, ang planning, identification, and implementation tuan na po sa barangay. Ang mo implement ang mga tao po sa barangay. Okay? Okay, thank you. After that, Willie Maestar. Then, Ray Totas after. Good morning, Saran. Ako ang i-address ng pangutana ito ni Gob. Ang imong mga kaatbang sa politika, Gob, nagsige o pagkarpar nga masuspended mo. No? Unya, gituhuan sa labing daghan nga may nakaingon nga ang ubang kauban ninyong mayor pundok sa una, nitapo ngadto milukso sa bang pundok. Tungod kay giing ratuo siguro sila matinuod to mga pangsulsul sa imong mga kaatbang. O sa imong komentaryo niko? In fairness po sa mga mayor nga naa sa lain nga grupo karon, tungod sa mga panghitabo adtong panahon nga nag-issue sa mga kona, unya dili man mahimo nga duha ka grupo ang isuhan sa kona na ay mga requirements po nga gikinahanglan sa partido o kinsay isuhan o kinsay dili unsay makalig-on sa partido, mao man ay apel sa mga punto. In fairness to them, adtong panahon sa October, wala pa nang istoryaha mahitungod aning gayon o istorya o naay suspenso o naay manana atong taima. I don't think that was a basis. Pero kung mag-isgot nga after higawas tong mga intriga o mga pagarpar din sa atong mga kahanginan, og naay uban nga hitoo adto dili gid tingali malikayan nga naa gid tingali ubang hitoo, pero at least karon nga gihimuan na og ruling sa ato ang Sandigan Bayan
ma-enlighten din silang tanan. Nga kadtong mga istoryang labahi, appeal na lang to sa guni-guni tungod kay naa may ruling klaro na ang atong sandigan bayan. So I hope that everybody will be guided. Unya kita po sa provincial government humani ining maong yugto no in the history, we have to continue educating our people. Pasabot lang jud gihapon sa atong mga katawhan. Mahitungod sa mga programa o mga benepisyo nga nahatag sa atong pagamahanan provincial, dili lang karon, apil tong sa una sa panahon ni Governor Rene, apil na ni ining project nga kanunay nagbalik-balik panahon sa eleksyon. Our duty and our responsibility to inform, to educate, and to communicate will continue. Kay kinahanglan man nga masabtan sa tanan ang unsay mga programa sa atong pagamahanan. So kadto na misled, maklaro sad nila ug unsa ang kamatuoran. Now, we have a warning tungod kay labi na kay dool na padung mag-eleksyon, ang atong mga atbang sige magaling pangitan sa agyo saon ta pagsabwag og lapok, paglabay og bato. Mao man nila hitabo ron. In fact, daghan nga nag-text nako na ko no gibayran dito sa Sugbo nga sige atake nato kada adlaw dito no. Apil na sa atong warning sa mga katawhan. Kay kung ang atong mga kaatbang mogamit na gani og ingon-ana nga pamaagi, that is already a sign desperately trying to use whatever moves they can do or they can make use of. No? So, election process man we respect each one, but there is also a limit to our rights mahitungod sa exercise of the freedom of expression. Thank you. Thank you, Gob. Tali na nga imong kaatbang ko, atong Lunes, nag-meeting silang Atty. Victor de la Serna silang bahay, kaya mag-isutan na sila na suspension mo. Willie Lazado, then Ray Totas, then Jun Gutierrez. Okay, so mga buntag kami sa interview kagabi ni Atty. Victor de la Serna, sige gihapon siya o gakuan nga galaang pagyapon siya na mahisgutan pag yun mapadayon pagyapon niya dito sa Supreme Court. Umukuha lang no, ang ombudsman mo hindi mo kuhan ba mo review sa kaso pasa nila sa Supreme Court. Sige gihapon siya o gatira, sige o kanang pangdawat ba nga kawatan yung nanalay kawatan kaning sa kasigi ni mong paminaw maminaw ka sa media, sa radyo mo to sakto so gingon sa una ba nga kaning bakat nga sige ni mong isgot may kadugayan mahimong tinuod ato ni pupot unsa may tabuan ni mga tawanan nga dismiss man ni kasuha o maghisgot sila kay hapit na ba sige pangapanya tanay nga sige lang yapon og atakihon yapon nato mga official sa Bohol ingon ani wapatay himo na ni nga makwanto sila mabadlong to sila ba. Well, una sa tanan, now the problem with Atty. Victor de la Serna is that he keeps on harping on something na wa pa mahitabo, no? Since the inception na nimong kaso, sige siya sulti na masuspinso na konbikto na mga priso na ning mga tawana, sige siya sulti na nangawat pero wa magini aligasyon sa sumbong batok ani mga opisyales na nangawat sila dito o nakakuha sila og bisag usang sintimo. Now, klaro naman kay gyud na wa nay suspenso na mahitabo ani mga kaso kay na-dismiss naman. Okay? But insofar as those statements of Atty. Victor de la Serna is concerned, no? We are still in the process of collating tanang interviews niya and we are studying all options against Atty. de la Serna. But dili lapit na mo pwede masulti sa pagkataron. But definitely we will deal with these statements of Atty. Victor de la Serna kita and pursue these cases to its just legal and logical end. So I think this has to put we have to put a stop to all of this. Klaro naman kayo. Unya, insofar as the actions of the ombudsman is concerned, Atty. de la Serna is not the ombudsman. He cannot also dictate upon the ombudsman as to what action to take. Aning maong kaso, klaro naman kayo yun, wa siya'y labot na aning maong kaso. So, mag-appel pa siya niya, o istorya, so naragod na ninyo puto niya, basta klaro naman kayo itong ruling sa Sandigan Bayan nga why private interest aning maong kaso. So,
Wait and see lang taan aning mga statements ni Attorney De La Serna. Okay? Thank you, Ray. Ato lang klaruhon, dili ra si Attorney De La Serna nga itong gisgutan na Attorney Pupot. Ang tanan nga mura o pareho og aksyon o sinultian ni Attorney De La Serna. Because we are not singling out only Attorney De La Serna here. We're singling out rights of people to express and the limits and responsibility of such rights. So, dili kay siya lang. Apil ang mga tutuwarap na uban nga pareho og sinultian, pareho konsensya og naa manggaling no ni Attorney Victor De La Serna. O nga ako pong karoon nga mag-istorya na rin rights, ini-exercise na gani sa mga nasakit, no? Kanang mga offended parties. Because their rights are being transgressed, most of me atong i-remind na dili ba ang nagsulti ra mao'y maapil. Maapil po ang medium of the expressed words or written letters and forms. So, mauna nga, daghan matag mga amigo, sige, ingon o, di ba mong file og libel, di ba mong file nga, maapil ra ba katong mga institusyon, o mong file na mga libel cases, ang mga pamantalaan nga nagprinta, maapil, bisan og amigo. Ang mga radio nga nag-broadcast, maapil po. Mauna nga, in the freedom of free expression, we have to take note that each one must bear in mind our responsibilities. Because when the offended persons exercise the right to assert our right, nga, ang atong mga amigo, nga waon ta maghuna-huna po o maot nato, mga apil, bisan og institutions rin sila. Nga naman, kaya mo man ay balaod. Mataban man ang career. Attorney Pupot is beside me. So mo lang nga, dili sa'yo nang mangyod o, paal mo glibel kay, dili rin ba sa katawra mo atong hizgutan anak. So dili rin po sa Edgar Chato, apil atong pamilya. Kaya ba hastain mo mga pamilya apil sa pagpakauwaw o pamalastamas. No? So, dili sa'yo nang mo-decide o mo file kay puro ba yan ato amigo ni atong mga kaigsunan. So, ang importante, ang exercise of free expression, kitang tanan mo gabantay. Kita pong tanan maoy nag-amping sa atong responsibility kay everyone has a responsibility to the community when it comes to informing the community. Ato magud ng responsibility tanan. Whether you are outside the media or in the media profession. No? So, thank you. Salamat. May buntag sa tanan. Kanya, salamat dahil sa pamahaw. No? Kaya walay nagkapasalamat yung taon. Ay ako pumunta na Governor and Rene. Ining kadaugan nga inyong naanggon, do you think nga mas daghan pag yun ng mga bulanon ang budapig dihan ninyo and unsaon man ninyo pagkonbinser ang mga bulanon labi na itong wa budapig ninyo nga bisan kanunay mo nagsabog sa kapaturan nga diha na mo pabor ninyo nining nagsingabot nga pinilay. Thank you. Siguro na, may prinsipyo magyod na nga atong ibarugan sukad sa unang panahon na nagsugod ta og pangalagad nga ang atong sultion ang buhat. O nga, di po ka magdakom na ang tanan masud sa imong kamot. Naagay mga tagak. Sa ato pa, kung unsa ang imong buhat na ipasultion, o I think ang kadaghanan makumbinser more sa imong buhat kaysa imong mga pulong. I think work and good service, good governance is good politics. And let it do the campaigning. Natural, ang dili kauban nimo sa imong pundok na gusto yun nga dili ka mulusot, di pa nimo idahom nga mukuyog sa imong hunahuna. Naiuban gani nga mayon og gub. Ganahan magud kayo sa imuhang pamaprograma unsaon nga ni aman ni aring linya. So that word is also an exercise of the democratic
freedom of choice. Mabitaw nang naatay mga pundok-pundok. Then we just have to respect each other. But what is important is you do your job. Pareho ano yung itabok karon. Nahitabo na yung kaso-kaso sa Salcon. O pangutanon ko imong last statement o sa naman. We were just doing our job. We were willing to take the risk to innovate, no? Kanang paghimo og bag-ong pamaagi. Aron nga masulbat ang mga problema to address the problems, especially on power and water. And all were done in the best interest of our people in mind. So maunay statement nga pwede niyong i-quote sa inyong mga written and broadcast media. Thank you. Thank you, Gob. The last two questions will be given by June Gutierrez, then Cesar. Yes, ada kasalamat. May bunta, Gob, o may bunta sa kanan. Ako lang ipaan, Gob, kasi o makaibaw mo pa ng Gob. Nasayo banta nga kamogi kauban ni Victor pagsugod ani Salcon o sa kaliha. Usa maging iyang gipanayo nga duot sa bukog mo iyang kunta sa inyong grupo. Thank you. Oh, so ito yung nakauban mo. So si kauban, huwag may makauban sukat. Dahil sa inyo, pagka sa Salcon bitaw Gob, board of director man siya ato higayuna. Board man siya ato higayuna. Okay. Na misungag. Usa mo iyang pangayo nga wag matag ni duo sa bukog mo yung suko. Oh, pero nahibaw man ko nga nahibaw na mo. Mano hindi pa pag-opagopyo, ano? Wala, pangutan na si Treasurer ko rin. Ipugaan namin niyo. Kaya apil na sa istorya. Ha? Kanya ka ng mga confusing data ninyo o undervalued ba ang mga transaksyon. Wala, tawag si Josette Silucia kaya matubag ko ninyo. Tawag si May Limbaga kaya mga may auditor sa probinsya. May mga primary person nga na ay data nga di pangawiran. O pinigaya po ninyo kaya makita agad ninyo mga figures kanan. Really undervalued ang transaction o labaw na na kung maghisot kainit daan maninginit si Victor panahon pang Rene. Mabukit outside di kainitan na ni panahon ni Governor Rene kaya itong panahon na lagi tuksing naman ako. Pero karon na kita na gobernador kita na yung main target tuksing na po si Rene. Anyway, naasay wa ikalipay. Kaya dili man tanan na ito mahatag. O hinibaw sa doon si Governor Chato sa atong political will. Nahimo kong bangga di sa kinsa basta kay di ko mabuhat o dili ang ay buhat. Mayroon din na. Bisan tagtaron ko kapila katagtad, okay rin na ko. Anyway, ang katauhan nasayod man sa atong pamaagi sa pangalagay. Thank you. So, tingnan ka na ko dyan, huwan anay, kung sa'yo pangayo. Cesar. Salamat, P.A. For clarification lang siguro, considering nga kining kasuha karon, gidismiss na sa Sandigan Bayan. Siguro matubag si Atty. Marapaw, no? Attorney, as a legal counsel sa itong mga opisyal sa itong probinsya, pwede ba nga ma-publikar na ito ang function sa kasabutan sa Salcon tali sa itong provincial government? Kasi din nga kini mo man ikibalik-balik sa radyo road sa mga kihante nga gibaligya ang butang sa probinsya. Consider nga kini dunay PPP, no? Kini nga mao nga proyekto aron masabtan sa to mga bulanon nga dunay paligya or gipaagi kini sa pagkakurambos kay kini na okay ang mga bulanon nga dunay mga opisyal na to nga pailag kaso ngadto sa Sandigan para pasalamat nga na-dismiss sa salamat. I think mas mayo si Congressman Wilampagos may mo. Okay. Okay, ang atong gihimong proyekto atong tuig 2000 nga gi-consummate na to usa ka joint venture project, no, sa luga o panubig sa para sa dakbayan sa Tagbilaran o sa mga silingang lungsod sa dakbayan sa Tagbilaran where it is technically and financially feasible to do at the time, no.
So, tungod kay gahisgot ka o joint venture nga pamaagi. So, ang layman's term anang joint venture is partnership. Mo na layman sa pagpahiluna o kinsa mao'y angay nga himuon nato nga partner sa ato nga gusto nga himuon nga partnership para sa panuga o tubig nga pagpanerbisyo, no? Ang problema sama sa gisulti na ni Governor Tato nga even at this time wala pa yun ma-perfect kanang giingon na to o PPP as a mode, no? Atong panahon na wala pa existing na maingon na to nga modelo para sa paghimo o usa ka partnership or PPP o kaha joint venture na at the local level, no? So di man pwede nga mo dito lamang ni og ingon nga ikaw ka pula no, ikaw may kung gusto i-partner kay ngangay ko nimo kay gwapo ka. Di man pwede. There has to be an objective and competitive bidding to be done in terms of determining who ought to be the partner kay baoy makahatag og most advantageous na terms para sa probinsya aron mahimo nato ang joint venture agreement. So, mao ka na hinungdan nga ang gihimo nato open public bidding. Ang gihimo nga open public bidding for purposes of determining who would be the best partner nga mahimong ika-partner sa kagamanan sa probinsya sa Bohol for water and power, no? Unya, ang ato nga gihimo nga kabasihan kay wa may lang kabasihan mao ang BOT law kay mao ray murag duol niya to. So we came up with that, and in the case of power daghan ang appeal, no? 5 ka buok ang appeal, no? Ang appeal ato o wa ko masayop appeal ang usa sa kinadak-an nga korporasyon karon sa Pilipinas ug mao kana ang Aboitiz Equity Ventures, ang Sipalco sa Cagayan de Oro, ang East Asia Power nga naa diha sa Mactan man siguro wa ko masayop, no? Including Bohol Electric Cooperative 1 nga naking partner of laing private entity ning appeal, no? Unya ang ikalima nga mingapil pao ang consortium sa Salcom, no? And in that open public bidding nga gihimo nato, ako masutihan nga ang bid price para sa ato nga mga fixed assets sa panuga o tubig was just one of the considerations in coming up with a recommendation of kisay angay nga himuon nga partner sa probinsya sa Bohol. Giisgutan ni Governor Tato kaganina may tungod sa tarif o palayrunon sa suga o tubig as one of the major considerations in coming up kisay angay nga padagon, no? Kay tungod kay ang ato nga katuyuan dili lamang aron pagsulbad sa problema sa suga o tubig para sa tagbilaran, kundi maghahatag ta o usa ka malungtaron, no? Sustainable solution to the problem that will not burden the consumers, ang katawhan, pinaagi sa increase of rates, and it will not also burden sa more the provincial government na mudugo pa, muplit sa more in terms of more subsidies to the prejudice of the 47 municipalities na angay po niya pagkasilbihan, no? So, last time pagkasulti, there were so many things that were considered in the determination of kisay angay na padagot, including ang mahitabo sa mga empleyado nga maapektuhan in terms of capitalization, in terms of ilang rehabilitation and improvement plan, in terms of ilang
capital expenditure for the next 5 years, 10 years, 15 years in order to address the growing demand in the city and in the other neighboring towns, no? So there were a lot of considerations. And in the process, ang Bids and Awards Committee, nagani ang gobernador way appeal, nagani ang Vice Governor o ang Sangguniang Panlalawigan way appeal, no? Sa Bids and Awards Committee, sila maoy ni dawat sa bid proposal sa mga appeal, 2-envelope system. Ang first envelope was the gingon of technical bid o ang ilang financial bid by second envelope, no? So sa talangan ni qualified o pre-qualified, mautigitanaw sa Bids and Awards Committee na ang Bids and Awards Committee gitabangan po o usa ka technical working group aron nga naay mutabang nila o evaluate o assess sa matag bid proposal sa mga appeal sa bidding aron mahimo partner sa provincial government sa joint venture, no? And on the basis sa ilang rekomendasyon, ilang gi-recommend nga sa among balanse og tan-aw tanan nga mga bid 5 ni kabuok for and in behalf na unsay makayo para sa katawhan sa Tagbilaran o sa probinsya sa Bohol, para sa kagamhanan sa probinsya sa Bohol, para sa pagtanaw sa malungkarong solusyon sa problema sa panugan tubig. Mao ni ang among rekomendasyon sigon sa technical working group nga gikauyonan sa Bids and Awards Committee nga mao ni ang bid sa Salcon. Ug tungod niya na ilang gipasa sa Sangguniang Panlalawigan kay di man ko pwede nga mo enter into an agreement without any authority from the Sangguniang Panlalawigan. And in the case of the Sangguniang Panlalawigan, wala po sila automatic may hatag ng authority dahil mo sila o mga public hearing sa kabaranggayan o inyong mahinumduman diha patay one whole day activity nga gihimo sa Divine Word College Nation or HNU karon, no? Nga gidala ang tanang mga dokumento kaysa tayo na mga pangutana hala pangutana o tanawan ninyo sa mga dokumento nga gidala aron makita gid ninyo unsay kamatuoran. O including diha po si Victor de la Senda nangutana siya. Ang problema lang kay ang tao na di gusto kamatuoran kay gusto ang iyang kamatuoran ay masunod, di gina so mo na nahitabo. So in the end we came up with that arrangement na ang best na bid mao ang diya sa Salcon o mo may girekomenda sa mga committees concerned na mo'y angay nga padagon. And so it came na sila mo'y atong nahimo nga partner aning atong partnership na gihimo karon na that already lasted for 15 years, no? And tuod man nakita na to over a span of 15 years nga husto pa na naman sa gisutan ni Governor Chato hangtod karon nagpabilis nga relatively ubos ang balayronon sa suga og tubig sa dakbayan sa Tagbilaran comparatively sa ubang mga utilities sa mga neighboring places, no? Hangtod karon wala makuan, no? Hangtod karon ang probinsya sa Bohol wala na wala na magasto o mas yusak na city mo aron paghatag sa serbisyo suga sa tubig sa katawhan, pero wala ma-prejudice ang paghatag og serbisyo. Unlike before, year after year, no, kada tuig ga-subsidize ang kagamhanan ng probinsya sa Bohol para sa operation sa suga og tubig nga diin ang benepisyo ang katawhan sa Tagbilaran to the prejudice sa Coritay City kalungkod nga ang gayon pa po silbihan sa kagamhanan sa probinsya sa Bohol. So karon wa ang servisyo, mas maayo pa ang servisyo, wa pa makagasto ang probinsya na karon for the past 15 years o kanang savings kada tuig mo na magamit o gigamit sa probinsya karon para sa paghatag og mga dugang servisyo para sa kalungsuran o including the Tagbilaran City, no? Onya
not only that, mo nag-iingon o gawas na nasulbad. Until now, ang probinsya sa Bohol, gawas po ta o monetary compensation karon kay tungkol kay efficient man, di man mo kita ang negosyo o dili efficient ang pagpadagan. O efficient ang pagpadagan, maayo pong serbisyo ang mahatag sa katawhan. Pero tungkol nga na po'y compensation ang probinsya sa Bohol karon nga o until today pila na nadawat nga dibidindo sa probinsya governor o ako kay no murag ang pagkakaroon murag naa na mga 60 million plus no mga 60 million plus nga nadawat and magpadayon na hantol-hantol nagkamang putuha magamit sa probinsya ang paghatag og dugang serbisyo sa mga tao sa mga lugar nga dili ang maserbisyuan sa private sector no unya ingon sila may istorya nga di parehas sa una nga libre ba itong probinsya ang gadas sa sukat tubig kay libre ang suka o tubig sa Kapitolyo, libre ang suka o tubig sa mga hospital. Di man na husto kay ang suga o tubig no sa provincial water works o sa provincial electric system hinumdumi na dili kita generate sa suga National Power Corporation gapalit ta sa National Power Corporation, lahat pagkasuti, gabayad pa sa National Power Corporation. O mag-hipot kita sa tubig, hinumdumi na ninyo nato nga ang source sa tubig nato sa provincial water works system nato, even until now, is groundwater, dili surface water. Surface water, pagkabot mga rivers, mga lakes, mga springs, ang ato groundwater, pagkabot da kup-kup no deep well nga di man mo gawas ng tubig o dili ba mo gamit o kurente. So even during the time na provincial water works ang kurente nga gigamit ato dili ito libre, di bayaran to sa kagamanan sa probinsya sa Bohol. Lato pagkasulti dili husto ng istorya nga niya to mahayog gobyerno kay libre ang sukat tubig. That's wrong, dili libre no? Gabayad ato sa National Power Corporation no? Siya ang magbayad, siya ito na usa na sa mga dagkong utang no? Sa provincial water works o sa provincial electric no? O ang mga gobernador libre man, di benepisyo siya, di ba? Ako galingon pagitan wala ko gobyerno ang magpabilin kay even as a governor and even as a past governor, I will enjoy that benefit, that privilege. Pero kaya nga kong gitanaw, ang kaayuhan sa katawhan. Unsay makaayo sa katawhan, unsay makaayo sa ato nga kabag-kabaganan. O tungod din ako mapasalamaton sa atong Ginoo, mapasalamaton ko sa atong justice system, sa atong sandigan bayan, o labaw sa tanan, no? Mapasalamaton ko sa akong mga kaubanan niadto nga mihatag sa ilang pagsalig kanaho nga gipadayon o mapadayon ang mao nga proyekto. Si Vice Governor Chato nga karon mga itong gobernador o ang ato nga mga bukal nga karon nagpabili pa o iyong mausap katong mga bukal nga wa na magpapili pa o iyong mausap katong ubang nga mga katawhan nga involved nini nga may panaw na hintaw sa laing kalimutan no? Sila nga Tony Kambangay, wa na sila, namatay na gubang mga kaubanan no? Unya ang inyo lang hinumduman no? Nga atong panahon nga gihugdan kining isyu sa Salcon moto panahon nga paingon pinili ay atong 2001, di ba? That was the time na unta magpapili ko sa akong ikatulo o katapusan termino. Modesty aside, panahon nga ako'y gobernador sa Bohol, ang Bohol dako kausaban. For the very first time, Bohol had a development direction. Bohol had a vision, mission, and goal. Nga mo'y nahimo na to Biblia karon in terms of our roadmap for attaining development of Bohol. Nga wa mausab despite changes in leadership, no? Unya, without the Salcon issue in 2000 and 2001 election, there was no issue. Hinumdumin ninyo na base gani sa desisyon sa Sandigan Bayan, the case
was filed in the Sandigan in the Ombudsman year 2000. Mag-eleksyon Mayo 2001. Ang draft investigating officer sa Ombudsman Visayas may rekomendar na i-dismiss February of 2001 kay way kapasikaran probable cause. Gi-affirm sa reviewing officer si Virginia Palangka sa Ombudsman. Gi-aprobahan for approval nga recommending approval sa Ombudsman Visayas nga si Primo Liro atong Marso 2001. So mag-eleksyon 2000 baka Mayo. So kung hitabo automatic ang sunod ng taon to approval sa Ombudsman kay tungod kay apil man ang gobernador kay kung wapay labot ang gobernador sa level ni Miro ma-dismiss na to, pero tungod kay it involve a high official, a governor, kinahanglan nga i-review, automatic review sa Office of the Ombudsman Manila. So unsa naghihimo sa atong kaatbang ang iyang abogado nga si Amado Caballero, no? Kay mao naman takisa katong namatay na Attorney Amado Caballero. Tao na to ni Governor Omitado. Kinsa man si Governor Omitado, siya ang kaatbang atong 2001. No? Ang ilang gihimo, nilipile sila ang urgent motion to admit additional evidence. Aron lang na ma-stay ang ruling na dili ma-dismiss. No? Aron magpabilin ang maong isyo sa SALCOM. Nga si Governor Lapagos, SALCOM na ay mansyon sa pagkayot. Di ba? O ang bantang mga istorya. No? O tood man, kaysa may litrato si Victor de la Serna. Kaysa may sige, tagaw-tao itong panahon na Victor de la Serna. O kung saan nahita mo, kuman, mapili si Governor Santo, si Governor Omitado, Victor de la Serna, Marming Lincoln, na member of the board of directors of the joint venture companies. Di premiuhan ba yun? Kaysa nahimong chief of hospital sa Loong District Hospital, iyang anak. Among others sa mga premyo ni Victor de la Serna. For 9 years, galingkod siya dito. Unsa man ang iyang gihimo. Ingon sila nga og sila na mulingkod kay mawa na si Lapagos. Buyback! Paliton balik! Buyback! Tama-tama. Human sa suyang katuig nga galingkod ang kaniay ni taliwang ni Gobernador Erico Omitado. Diya may move nga buyback. Lalo man, wala may buyback. Tungkol kay siya mismo, siguro nakanggo nga husto o maayong gihimo na to. No? Si Governor de la Serna, o ay si Governor, 9 years galingkod, board of director sa Bohol Light Company, nga mao karon ang usa sa mga special purpose company nga resulta o anak sa joint venture company. Unsa man ang gihimo sa iyang siyang katuig, gawas kaming dawat o pwede nga kapinaw sa kamilyon, siya may benepisyo. Diya ba iyang gihimo nga ingon siya nga atong undangon ng atong gihimo nga joint venture kay dili husto? Wala. Karon na lang po siya kabanha kay nana siguro po nagapatingo po siya. No? Muna nga this is just for the record. No? And finally, muna giingon nga with this, gipangutan ako nga Governor o Congressman o sa may nahitabo nga gipala naman mo hinuog kaso sa Sandigan Bayan. O sa may kong tubag, ingon ko nga, I welcome the case. O gani, malitayon ko na file sa Sandigan Bayan. Because I hope that in the Sandigan Bayan, finally, we could have and find justice. Kay sa Ombudsman, we did not find justice. You can just imagine, it took the Ombudsman 15 years just to determine probable cause. 15 years. Na-dismiss 2008. No? It took them 8 years to dismiss for lack of probable cause. Another 6 years to reverse nga moingon nga dili husto na day probable cause. O niya ang rason nga gihatag nila nga technicality po kay kuno katong na-approve sa dismissal si Casimiro Miro acting ombudsman wala kuno'y authority o niya ang mga records kuno nga nasa ombudsman photocopy who has control of the records? Is it us? No, it's the ombudsman.
Do we know whether the acting ombudsman is authorized or not? No, it is them only who knows. Technicality. Unya karon ingon na po si Dr. Dizzer na dismiss ang kaso pero technicality lang. Wala nga ingon ko ninyo na final na kabutangan na to og tuldok kini ingon na ko og political mo na yung karon uso kay na mga teleserye. Teleserye kini ako moingon ko political serye. Political serye for 15 years, no? Pero ito naman mo, mabuhi man lang ni kada eleksyon, no? Mabuhi man lang ni kada eleksyon. O ba nabuhi yun, tayo na pong eleksyon. Wala ko siguro nila ma-anticipate nga ni kadali ma-resolbad sa Sandigan Bayan, no? Kay, ang eleksyon, karon pang Mayo, di ba? Karon Enero, dismiss ang kaso. Mamangya po ng style sa 2000 eleksyon na gipalog 2000, gipadagan, na-issue, o nga, sipet lang kay, siguro, wala siguro musugot ang atong Ginoo nga di na ni mahimo. Sige naman di ay nana, let's put an end to this. And I'm very thankful to the Almighty, and I'm very thankful sa akong mga kauban, kaniyong tanan. So ako maghinaot sa atong tanan ng mga kaisunan sa media nga niya dinhi. What is the media for? You are the fourth estate, no? Onto your shoulders, lago sa kadako og bugat nga responsibilidad ug mao kana ang pag-protect sa public interest o paghatag sa kamatuoran. So let's give it back to the people. Let's tell the people what is the truth about this case. Thank you and good day. Thank you, Congressman. Ibig kaayo no, sa paghatag o katinawan o dugang pasabot. The last question, dapat ay ang umabot na konsehal sa lungsod sa Ginduman. The last but not the least, Mr. Fred Amora. Live sa lungsod sa Hagna. Ito, pagkaw kayo ko, pero sige lang, maningkamot yun ko. I hope this will be the final question ba, para makapaway na po sila. Ako address ni Congressman Rene. Kaya ang tinura siya man ginagsuffer kung maayo di ba? 9 years puntaon siya na sideline tungod But I would say sama sa imong yung congressman ug mahimo tuldukan na nato niya. So I would say nothing to prove na mo ka og inisyu lang kali atong isgutan ba. In fact in 2004 ang mga in-users aning electric water utilities in Tagbilaran vindicated na kadaan kay 2001 elections sa bildikan ni late Governor Erico Aumentado Tagbilaran, I think 2000, no? Okay, so in 2004 perting baliktara. Okay, so that will show alone nga ang mga tao nga maugyoy ni gamit ba nakakita sa kamahingganon sa imong gihimo, sa imong sakripisyo, nagmatuod na and then now 15 long years na kita na to even in the legal grounds wa nailabot ang moral grounds kay vindicated na mga tao na anas sa nigawa. So what I could ask Congressman karon, despite all the damage, whatever, sa imong political career, God has been good to you. Yeah. You are able to bounce back, di ba? So, alam ko pangutan na mo ni Congressman. Tagang gitawag na ito na time heals all wounds. Diba? Ang panahon mo alin sa tansamad. Can you now makapasaylo baka ani nila karon nga wala naman kailangan para sa may pamatod nimo. Unang-una, ang mga complainants. Mga complainants wala na si akong amigo publisher Alikoy, one of the complainants wala na. Ang nag-benefit sa issue si late Governor Aumentado wala na. Nga kining nangabilin diri murag wala na sad. Diba? So
The good nature of Rene Lampagos baka pasaylo baka. Salamat kayo, Fred. Makahilak po ako sa inyong mga istorya ba? Muna giingon nga kitang tanan nini mga Kristiyano man ba, di ba? Pero muna giingon ang pangutana makapasaylo bata. Pero muna giingon nga pangutana sa tao naabay na kayo pasaylo. Ha? So, inigabot ang panahon na matubag ang inyong pangutana. Okay, klaro po kayo. Last question. Leader Sute, last question. Dapat sa schedule after. Salamat po iya ko gini-reserve. Pila ba kabugado gigamit ninyo Gob o congressman? Kini ba yung turpi ang abogado? Nakapakita ba ng abogado turpi sa iyang agi? Kasi mapatubag ko yung mga huwag ko yung direkta ba nga hindi, kasi may mga turpi. Ikaw raw kayo, kasi ikaw pa nila na si ito nila sir na gawin. Turpi ng abogado. So, o UP na abogado. Ngayon ka sa pagtubag